Ladies and gentlemen, may isa na naman tayong fake news na bibistuhin. Yung sinasabi ni Remulla na ombudsman at ang kanyang kapatid na si John Vic Remulla ay fake news. Fake news. Fake news. Fake news si Remulla. Fake news yung dalawang Remulla sa pagsasabi na may warrant of arrest na si Bato. Ang palusot nila, hindi namin pwede ipakita kasi confidential. Unang tanong kung confidential, bakit napunta sa inyo kung confidential yan? Dapat walang nagbigay sa inyo. Di ba? Kaya ginugood time lang tayo ni Remulla para maibalik ang inyong attention mula sa flood control papunta kay Bato. Yan po ang katotohanan. Okay, bago i-advertise ko lang muna yung restaurant ng aking inanak, yung Paeng, kay Rafael Rusupa, isang gumawa niyan na isang expert international experienced na nagiging chef siya. At siya po ay culinary arts expert, specialist. Tapos yung asawa niya, yung aking inanak ko sa pareho, ay anak ni Jerry Yap, na aking kumpare na sarado at sa kabilang ibayo na. Namatay siya noong November. If I'm not mistaken, November 2022. Pagkatapos ni Percy, si Percy is namatay October 23. October 2. October 3, 2022. Namatay si Boss Jerry ay 2022 rin namatay. Pagkatapos ni Percy, siya naman namatay. So, talagang sigurado ko sa petsa kasi patay na siya nung namatay ang aking nan. So anyway, ang malapit lang yan po sa 8229 or 8227 Arcadio Santos Avenue sa San Isidro Sucat, Parañaque. At pwede kayong kumain dyan. Meron mga tinatawag na mga sandwiches. Meron ding iba dyan. Pwede nyo kumain at pakiusap ko lang sa inyo, tulungan nyo sila kasi bakit po? Kasi mahina ng benta nila sa panahon ni BBM. At dahil dyan, nag-isip na po sila magsasara at lilipat sa ibang bansa. At kung magsasara sila, siguro hindi bababa sa 10 empleyado ang mawawalan ng trabaho. Gandang gabi. Thomas Isplana. Talagang bangag na bangag itong gobyerno natin. Hoy, bangag! BBM, alis ka na. Halata ka na, sigurado ka na. Hindi na po pinag-usapan kung totoo o hindi na ikaw ay bangag. Na ikaw ay addict. Hindi na pinag-usapan yan. Ang importante, katotohanan na yung ate, si Amy Marcos, ay nagrevelasyon na sa publiko na ikaw, si Sandro, ang iyong asawa na si Lisa, ay mga addict. Hindi na importante kung totoo o hindi. At mali na para sabihin ni Senator Lacson na dirty linen in public, dapat personal, dapat pamilya. Tarantado ka talaga, Lacson. Hindi ba natutunan yan? Matagal ka na sa kwan. Pareho pa naman tayong graduate sa PLM. Ikaw graduate sa PMA at PLM. Ako graduate sa MSU at PLM. Ikaw graduate ka sa PMA bilang military officer at nagiging PC officer at nagiging police officer kasi may subjects kayo na criminology. Pagkatapos, ikaw ay nagkaroon ng School of Government Masteral Course diyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pareho tayong galing. Ako naman, Mindanao State University, Marawi bilang sa civil engineering degree ko. At ako ay naging abogado. Nagtapos po ako ng Doctor of Jurisprudence sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
Kaya dapat ayusin mo naman, Ping, ang ginagawa mo, Ping. So, ito ang ating pag-usapan. May warrant of arrest ba kay Bato? Naku, fake news! Fake news! Fake news, ladies and gentlemen. Gino-good time lamang tayo ni Rimulya para pag-usapan. After all, sabi niya, i-deny ko lang na hindi ko ipapakita. Kasi bawal naman kasi confidential. Luko-luko ka talaga. Ganon po, dishonest na tao ito si Bing Rimulya. Biro mo pati mga bagay na ganon, laro-laruan niya. Kahit hindi totoo. Hindi po totoo kahit sabihin pa ni Harry Roque na ang arrest warrant ay labas na. Hindi po mangyayari. Sabi pa nga ni Atty. Kaufman, imposible po mangyari. Imposible mangyari na may warrant of arrest na laban kay Bato. Anong rason? Ang rason ko rin nung araw. Ganon din ang rason ni Kaufman. Nung araw, sinasabi ko na walang warrant of arrest sapagkat hindi pa na-desisyonan ng finality ng International Criminal Court kung may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas o wala. Oo, nag-challenge si Duterte na walang jurisdiction ayon sa kanyang argumento at yan din ang argumento ko na walang jurisdiction ang ICC sa kaso sa Pilipinas kahit sino mga mamamayan nito. At ang argumento na yan ay dinesisyonan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber. At natalo si Duterte dyan. Natalo rin ako sa aking argumento. Pero hindi pa tapos. Kasi bakit? Nag-apila pa si Atty. Duterte. Kung nag-apila ay hindi pa na-desisyonan hanggang ngayon. Bagkus halata na nahihirapan ang International Criminal Court. Kasi ang tagal na yan, nauna pa yan sa issue na interim release. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin desisyonan. At kung hindi pa madesisyonan sa apila, sa hawak ng appeals chamber, ay wala pang kasiguruhan kung may authority ang ICC sa Pilipinas o wala. At dahil tanong pa, hindi pa klaro, imposible na magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Bato. Hindi pwedeng gagawin yan ng International Criminal Court na hindi pa settled, hindi pa final ang issue kung may jurisdiction ba or authority ang ICC o wala. Bagkos, sa ngayon ay nag-argumento pa ang ICC, ang si Atty. Kaufman na wala nga pong jurisdiction ng ICC. So habang hindi pa madesisyonan ng appeals chamber, ay hindi pa pwede magpalabas ng warrant of arrest. Kaya Bato, lumabas ka na. I-challenge mo sila, lumabas ka na. Hindi ka pwedeng arestuhin. Magbitbit ka ng abogado mo, andyan si Israelito Turion. Si Atty. Israelito Turion. Hindi ka pwedeng arestuhin. Lumabas ka. Kung ako sa iyo, lalabas ako. Para kung arestuhin ka, bida ka pa. Kaawaan ka ng mga DDS. Grabe, good time talaga sila. O ito po ang sinabi ni Atty. Kaufman, bago lang. Ikot natin si Atty. Kaufman. Mas magaling pa ako na abogado dito, sa totoo lang. Totoong usapin. Ayan, si Atty. Kaufman. O, sabi niya, sabi na Atty. Kaufman, basahin natin. The defense lawyer of former President Rodrigo Duterte said it would defy logic to seek new warrants of arrest in connection with the charges of crimes against humanity of murder and attempted murder pending against Duterte before the International Criminal Court. Kaufman said that made the remark after former presidential spokesman Harry Roque said a warrant of arrest had been issued on Ronald Bato. Sabi niya, hindi yan mangyari.
Kasi bakit? Kontra sa lohika. At ang sinasabi, as I have already mentioned, it would defy prosecutorial logic for additional ICC arrest warrants to be sought in the context of the Philippines investigation before jurisdictional issues are resolved. Hindi pa na-resolve ang jurisdiction ng ICC. Kaya hindi pwede magpalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ganun lang ho kasimple. Siyempre, pag ganun, magdadagdag duda yan sa ICC. Sabi niya, I do not believe that Ombudsman Jesus Crispin Remulla, the unique source of this dubious intelligence, would be so remiss as to dice with prosecution at the ICC for contempt by leaking the existence of a highly confidential arrest warrant for a suspect. Peddling fake news, however, carries no risk, no such risk. Kung ako kay Kupman, kasuhan niya ng contempt of ICC court. Si Remulla. Ipa-contempt nyo na ito. Loko-loko ito Ito si Remulla first said in November that a warrant had been sent out for De La Rosa's arrest. Both the Department of Justice and the Department of Interior Local Government had denied. Wala raw. Bakit si Remulla sabi ng sabi? Anong pakay? Simple lang ang pakay. Para yung kaisipan ng tao sa flood control ay mawala. Ganun na ho kasimple. Yan lang ang ating vlog sa ngayon. Bergie Piquero, si Boying nag-fake news na sa Pampanga daw si Bato. Si Conte at si Boying, ibangga ang ulo nilang duha. Lee Chan, like Dan po. Jen Makasinag, Bigong Pilipinas. Hindi sa Bagong Pilipinas, Bigong Pilipinas. Tama po si Jen Makasinag. Bergie Piquero, wala tayong mapala sa adictos the government, kawawa ng bayan natin. Susan Winter, yawa na si Remulla. Lermajak Info. Wala na po talaga tayong maasahan sa administrasyon ng mga corrupt at addict na presidente. Bergie Piquero, basta adictos, sir, walang hiya. Brent Santos, good evening, Doc Toto. Thomas Esplana, attorney. Toto, ba't kaya walang nagpa-file ng kaso kay Recto? To follow na lang si BBM? Hariyaan mo, gagawa tayo ng kaso. Bergie Piquero, may epoxy ang puwit ni Bangag. Thomas Esplana, ganda gabi, attorney Toto Kausing. Itong gobyerno talagang bangag na bangag. Bergie Piquero. Yan ang balita natin. Albert Igito, yes, kung pwede, mag-file ng contempt of the EC sharing. Okay. Mag-file tayo ng hingi tayo kay Kupman na mag-file siya ng contempt sa ICC na ginagawa niya. O di kaya pwede. Pwede sa ICC, pwede sa Supreme Court, Brad Albert, Ingito. Pwede sa Supreme Court. Ihilingin natin na ipa-contempt si Remulla. Attorney Torion, magme-message ako sa iyo. Please, mag-file ka ng contempt versus Remulla. Ganun lamang po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Babalik tayo. Istorya naman tayo sa Pangasinan. Antayin nyo lang.